Mateo, sigurado ka ba dito? Baka pagalitan tayo ng mama mo. Giselle, anniversary natin. Kailangan may celebration tayo. Bakit kailangan lumayo pa tayo sa bayan? Baka mas lalo tayong pagalitan. Alam pa naman nila pinuntahan mo ang kaibigan mo, tapos ako naman na miss na sa kabilang bayan. Basta akong bala sa iyo, okay? Huwag ka matakot mama. Bilis na, ka na. Ayaw mo ba umakyat? Oo. Ayos na ho. Kasi naman bakit namumundok tayo sa date natin? Oh, Matt, ikaw di ba yung driver mo yon? Nakita niya tayo. Huwag ka magsumusi sa mama mo, puti tayo niyo. Ako nang bala sa kanya. Teka, dito ka na muna. Pupuntahan ko lang. Naranasan niyo na ba ang magkagusto sa isang lalaking sobrang layo ng agwat ng estado sa iyo? Uso ang mga ganitong konsepto sa mga palabas at teleserye. Bentang-benta sa masa ang pag-ibigan ng dalawang taong nasa magkabilang mundo. Kadalasan ang lalaki ang mayaman at ang babae naman ang mahirap. Madalas ding tutulan mo ng magulang ng lalaki sa pag-iibigan nilang dalawa. Kasi ang gusto nito ay mayaman din ang mapanasawa ng anak. Paano kung sabihin ko sa inyo na itong gasgas na kwento nito ay nangyari din sa atin sa tunay na buhay? Pero bago natin simulan ang ating kwento, may tanong muna ako. Paano kung alogin ka ng 10 milyong piso para lang hiwalayan mo ang boyfriend mo? Tatanggapin mo ba ito? Uy, paglalaban mo ang pagmamahalan ng dalawa. I-comment mo naman ang sagot mo at babasahin ko kapag napiling i-feature ang kwento kong ito. Kung nais niyong malaman ang malateleseryeng kwento namin ng nobyo ko, pakinggan niyo ang istorya nito hanggang dulo. Dear Sir Jupiter, ako po si Giselle, hindi ko tunay na pamalan. Isang probinsyana na tulad ng nanay ko ay namasukan din bilang kasambahay doon mismo sa pinagtatrabahuan niya. Maagang nabuntis si nanay at single mother pa siya noon, kaya kung nasaan siya, nandun din ako. At doon ko nakilala si Mateo. Ang kwento kong ito ay tungkol sa karanasan namin dalawa noon nang pinili namin ang pag-ibig namin sa isa't isa. Imbis na makinig sa nagustuhan ng mama niya. Parang teleserye talaga ang love story namin noon. Kaso imbes na purong romance lamang, nahaluan yun ng katatakutan. Nang napadpad kami sa isang isla nang magdesisyon kaming magtanan upang sa wakas ay maging malaya na sana kaming mahalin ng isa't isa. Pero hindi namin nakalaing imbes na kalayaan. Isang panibagong pagsubok pala ang kakaharapin namin sa lugar na aming mapupuntahan. Ang benda naman ng nobya ko. Mataya na ba? Bitiwan mo ako. Makabila ka na yayangkop dyan. Bakit parang masamang gising mo ah? Ayoko na makita tayo ng kahit sino. Alam mo naman ang bibigyan mga kasama natin dito. Nakita na nga tayo ng driver mo eh. Buti nga at hindi madaldan. Paano yung mga chismos ang kasambay niyo dito? Kumalma-kalam, okay? Ako nang bahala kay Brando. Alam ko hindi tayo ilalabig minsan yun. Diyan kung may makakita man sa atin, hindi okay? Sabihin na lang natin ang totoo kay Mama. Pagod na rin ako magtago. Ay, Mateo, ano ka ba? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, ha? Mauhuli tayong senyora. Hindi ka pa natatakot. Bakit ako matatakot? Ikaw lang naman tumayo pang sabihin kay Mama ang totoo. Giselle, sa tingin mo ba, walang alam ang mga kasambahay na yan? May alam mo ba yan? Sel, ano bang kinakatakot mo? Hindi kita iiwan. Pipiliin kita. Sinasabi mo lang yan kasi hindi ka pa tinatanggalin ng mana. Paano kung itakwil ka ni senyora? Mula bata pa lang, magkasama na tayong lumaki. Kilalang-kilala mo ko. At alam mong ayoko rin nataasalan ako dun sa pera ng mga magulang ko. Kaya kong magtrabaho ng sarili ko. Alam mo yan, ha? Hindi agad ako nakapagsalita sa sinabi ni Mateo. Seryosong-seryoso kasi ang mukha niya noon nakita mo talagang sincere siya sa mga sinabi niya. Nakaka-touch kasi alam kong totoo ang mga sinabi niya naman na oras na yon.
Oo, mayaman sila pero hindi kasi spoiled na bata si Mateo. Pinatulong na siya ni Senyor noon sa ilang mga negosyo nila kahit manabata pa kami. Si Senyora lang naman ang inatnegat sa kanya. Magkababata kami at sabay na lumaki kasi sa iisang bahay lang kami napatira. Nag-iisang anak lang si Mateo. Siya lang din ang bata sa bahay nila. Kaya nang dumating ako kasama ni nanay para mamasukan sa kanila, ako na rin palagi ang kasama niya. Noong una, magkaibigan lang talaga kami hanggang sa nadalaga at binata na kami. Umamin siyang gusto niya raw ako. May dalawang isip pa na ako noon kasi alam ko naman ng lugar ko at alam ko rin hindi ako magugustuhan ni Senyora. Pero wala, gusto ko rin siya. Ligawan niya ako at siya talaga palagi ang kakampi at karamay ko lalo na nang namatay si nanay. Mas naging close kami noon hanggang sa sinagot ko siya. Matagal na niyang gustong aminin sa mga magulang niya ang tungkol sa amin pero hindi ako pumayag kasi ayoko ng gulo. Bukod kay nanay na alam ng panliligaw niya noon, yung yaya Lorna niya na umalis na rin lang ang may alam tungkol sa amin. Yung galawang yun naman kasi ang mga taga-suporta namin. Sela, wala si na mama at papa na yun na. Hindi mo na kailangan na matakot na may makakita sa atin, okay? Kaya pa sa mga chismos ang sinasabi mo, huwag ka magalala. Akong bahala sa kanila. Mat naman, Giselle, please. Kahit ngayon lang na wala si na mama at papa, baka pwedeng umakpo naman tayong hindi nagtatago. Pero baka ako nang bahala sa lahat. Pwede ba magtiwala ka naman sa akin, ha? Oo na. Pero pwede ba? Huwag mo na muna akong buluin dito. Hindi talaga ako matatapos sa pag-ulis dito. Sige. Basta, sabay tayong kakain ngayon. Ha? Oo na. Gusto may pagluto kita? Anong gusto mo, ha? Yun. Sinigami. Sige. Sabihin ko kay Maring Nora na ako na magluluto. Salamat, Sel. Sige na, pasok ka na doon. Hindi ako matatapos dito sa ginagawa ko sa iyo, eh. Sinunod ko ang sinabi ni Mateo nung araw na yon. Imbis na magtago, hinayaan naming makita ng mga kasama namin sa bahay ang kung ano talagang meron sa amin. Pinagluto ko siya, sabay kaming kumain at sinamahan ko pa siya na pumunta ng bukid para tingnan ang mga pananim nila doon. Sobrang saya ko ng araw na yon kasi ganun pala ang pakiramdam na malaya kayo ng nobyo mo at wala kayong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Ang sabi ni Mateo, isang linggong wala ang mga magulang niya. Pero kinagabihan din ng araw na yon, umuwi ang mga ito at ang malala pa. Naabutan kaming sabay na kumakain ng hapunan. Galit na galit si Senyora lalo na nang nakita niya kaming nagsusubuan. Nawala lang kami ng ilang oras. Ito na ang inabutan namin, Mateo. Loan po man sinabi ko na sa iyo, wag na magkakagusto sa babae yan. Pero ngayon, malalaman kong matagal na palang tayo. Matama na ano ba? Mahal ko si Giselle. At wala na kayong magagawa doon. At talagang nagagawa mo na akong kalabanin na yan para sa babae yan. At ikaw, wala kang utang na loob. Pinakain at pinatira ko kayo ng nanay mo dito tapos hindi ka pa kontento. Talagang inakit mo pa nga ako. Para ano? Para mas hututan siya ng pera, ma. Sumusobra na kayo. Hindi po yan totoo. Kilala ko ang mga kagaya niyo. Hindi ako papayag na ikaw ang makatuluyan ng anak ko. Mataas ang pangarap ko kay Mateo. At hindi ka kasali doon. Kaya kung ako sa inyo, ititigay yun na ang type ng to. Pwede kitang palayasin ba yun, Giselle? Pero dahil matagal naman kayo nanididbiyan ang ina mo sa akin, bibigyan kita ng pagkakataon. Hiwalayan mo ang anak ko at wala tayong magiging problema. Kayo, anong tinitingiti dyan, ha? Tapos ng palabas? Sige na, sundin nilang natin si Senyora. Alam ko namang darating din talagang oras na to eh. At sa tingin mo papayag ako, ha? Matino ka ba? Ayaw ko lumala to, masano ayoko. Magtana na tayo, Giselle. Ha?
Mamayang madaling araw, susunduin kita sa kwarto mo. Dalhin mo na lahat ng mga gamit mo. Na mga panahong yun, hindi ako makapaniwalang tututuhanin ni Mateo ang sinabi niya, Sir Jupiter. Pero nang sumapit ang muling araw, nagulat na lang ako na kumatok talaga siya sa kwarto naming mga kasambahay. Hindi ako nag-empake, kaya tinaluban niya pa akong gawin yun. Abuti na lang na hindi rin naman nagising ang kasama ko sa kwarto. Bandan man 2:00 ng umaga, umalis na kami ng mansyon. Sumakay kami ng bus at ang muli kong narinig sa konduktor bago ako nakatulog ay higit 6 oras daw ang magiging biyahe namin. Nalimpumatan na ako nang may tumapik sa aking balikat. Nandito na tayo. Ha? Bababa na tayo, halika na. Ano oras na ba? Tsaka nasa na tayo? Kung tatanghalian na. Nasa probinsya tayo ni Yaya Lorna. Naalala mo yung sinabi niya sa atin noon? Teka. Ano? Nasa probinsya tayo ni Yaya Lorna? Pero bakit nito? Naalala mo yung biro niya noon sa atin na kung gusto natin magtanan, ay dito na lang tayo sa kanya? Bakit di natin tutuanin, di ba? Tara na. Pagdadalitan na tayo ng konduktor dito sa tagal nating bumaba. Naalala ko, sabi ni Yaya Lorna noon na nasa isla yung bahay nila. Tingin ko yung isla na yung tinutukoy niya. Ayun may mga bangka. Sigurado ka ba dito, Mateo? Baka naman wala na si Yaya Lorna dito. 5 taon na rin simula na magpaalam siyang uuwi para alagaan ng nanay niyo may sakit, di ba? Paano tayo kung wala na pala siya sa islan yan? Hindi magsisimula tayo ng bagong buhay sa islan yan. Tayo lang dalawa, Giselle. Walang iba nagdidikta kung anong dapat nating gawin, ha? Tara na. Sumunod ako kay Mateo papunta sa mga bangka na sa Dalampasigan. Siya ang nakipag-usap doon sa mamang bangkero, habang ako naman ay iginala ang tingin ko sa paligid. Na mga oras na yon may kakaibang kaba na akong naramdaman, Sir Jupiter. Pero pinagsawa ng bahala ko na lang kasi tama si Mateo. Ito na ang pagkakataon naming magsimulang muli. Ayoko man siyang sumuway sa mga magulang niya, pero nandun na kami sa sitwasyon na yun eh. Pinili ko rin namang sumama sa kanya kahit may pagkakataon akong pigilan siya. Kung siya na handang dalikuran ng pamilya para lang mapanindigan din ako, tanong din dapat ako. Sel, tara na. Okay na. Kila ba nila si Yaya Lorna? Oo. Lako, si Yaya talaga. Sikat pala yung dito eh. Ay, ikaw talaga. Pero si totoo lang, excited na rin ako makita yon. Ang tagal na rin natin hindi nagkita-kita eh. Tara. Oh, dahan-dahan lang ha. Akin na yung bag mo. Salamat. Oh, okay ka lang ba dyan? Oo, ayos lang. Mabuti. Manong, tara na po. Nagsimulang magsangguan ang bangkero namin. Magkatapat kami ng mapuan ni Mateo, tapos may isa pa kaming kasamang nasa kabilang dulo ng bangka. Medyo matagal din ang naging biyahe namin. Matindi na ang sikat ng araw nang makarating kami sa isla. Pagkababa pa lang namin, biglang mas lumakas ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam pero pakiramdam ko talaga may manamatang nakatingin sa amin ang mga oras na yon. Sobrang tahimik pa ang paligid. Akala ko maabandonadong isla yon kung hindi lang ako nakakita ng ilang kalalakihan. Napakapit ako kay Mateo dahil nailan ako sa titig ng mga lalaking nakasalubong namin para kasi akong hinubaran ng mga tingin nila. Ayos ka lang ba? Makasiksik ka naman, Giselle. Ibang pakiramdam ko, ha? Anong ibig mo sabihin? Nakahay lang ang mga tingin nilo. Hindi mo ba nararamdaman? Umalis na lang kaya tayo, Mateo. Sa ibang lugar lang tayo. Teka lang, Sel. Hanapin muna natin si Yaya Lorna, okay? Sigurado ko ba nandito siya? Paano ko? May hinaharap pa kayo?
Meron po. Magandang araw, pare. Hinahanap lang namin si Aling Lorna. Kilala mo ba siya? Ang sabi kasi ng mga banggero, nandito raw siya at saka kilala daw siya dito eh. Hindi namin siya nakikinig sa iyo, Matt. Pinan mo sa akin siya nakatingin. Anong balalan mo, miss? Uh, po, Yaya Lorna. Sel, si Yaya Lorna, you know. Tara na, punta natin, ha? Hindi yata ako narinig eh. Teka. Sadali po, Ale. Sadali po. Yaya Lorna. Oh, bakit mo kilala? Hindi niyo po siya nakikilala. Grabe naman yan, ya. Hindi pa namatay isang siglo hindi nakikita. Ako to, si Mateo. Ang buwapo mong alaga noon. Hindi pa naman ako ganun katanda. Parang kayo, naks na mahal. Parang hindi man lang kayo tumanda. Ganun na ganun pa rin ang itsura niyo. Ako naman po itaya, Lorna, si Giselle. Giselle? Mateo? Yaya Lorna. Sa wakas, nakilala mo rin ako. Akala ko hindi mo na ako nakikilala. Magtatampo sana ako eh. Aling Lorna. Sabi na nandito ka lang eh. Ikaw, Yaya, sigat ka pala dito sa inyo eh. Maski yung sa may highway kilala kayo. Ha? Anong ginagawa niyo dito? Laura, sira mo kaya? Danilo, o wala. Mga alado ko ito noon. Haning nga kayong dalawa? Yeah, at tahimik naman dito sa isla niyo. Akala namin kanina walang tao eh. Yaya Lorna, saan po tayo pupunta? Na po pala, bakit parang wala akong nakikitang bahay dito sa may dalampasigan? Nasaan pang bahay niyo? Dito, pasok kayo. Bilis! Oh, ito po palang bahay niyo. Kayo na lang po mag-isa dito? Nasaan na palang nanay niyo? Wala na. Naku, pasensya na po. Ano bang ginagawa niyo dito? Parang niyo nahanap ang lugar na to. Nagtanong-tanong po ako eh. Nababasya lang kami ni Giselle. Babalik din naman po agad kami ng Maynila. Pero sa ngayon, pwede po bang dito muna kami? Hindi. Sa inyo yan. Aling Lorna, si Linto. Lin, ikaw pala. Aling Lorna, ayos ka lang. Bakit parang namumutla ka? Hindi naman ako multo. Pasensya ka na. Akala ko kung sino. Bakit mo naman sinasara mga bintana? Aga-aga pa kaya? Wala. Ano ba kasing ginagawa mo dito? May kailangan ka ba? Ay sabi kasi ni Bang Uro, may bisita raw kayo. Pinadala ka ni Uro dito? Excuse me lang po ya, sino yung Uro? Siyang pinuno ng isla. Kapitan ba? Oo. Parang gano'n. Hi, kayo pala mga bisita ni Aling Lorna. Ako nga pala si Lina. Dito rin ako nakatira. Kaibigan ni Aling Lorna ng nanay ko. Diyan din kami nakatira o. Ilang metro na layo namin dito. Mudit ng araw, Lin, ako si Giselle. Ito naman ang nobyo kong si Mateo. Nako, sabi ko na nga ba't magnobyo kayo eh. Ang ganda niyong tingnan, bagay na bagay kayo. Salamat. Sabi sa Isel eh, bagay na bagay talaga tayo. Tumigil ka na. Lin, pwede bang iwan mo muna kami ni mga alaga ko? Mag-uusap lang kami. Hala, sila pala yung kinikwento mo kay nanay noon, Aling Lorna? Oo. Pwede bang umalis ka muna at kakausapin ko pa silang dalawa? Aling Lorna, ipinapatawag ka kasi ni Mang Uro. Alam niyo naman yon. Baka magalit kapag hindi agad kayo nakapunta. Pupunta na kami. Pagkatapos namin mag-usap, pupunta kami agad. Aling Lorna, kalma lang po. Pasensya na po, napagkutusan lang naman ako. Pasensya ka na rin. Basta pupunta. Bakit mamaya pa kayo pupunta? Kung pwede naman ngayon na, Aling Lorna. Pwede ba kayo importanteng sasabihin mo sa mga bisita mo at hindi pwedeng mamaya dalan? Marami pong gagawin si Tay. Pero mas pinili niya makipagsalamuha muna sa mga bisita mo para personal silang batiin. Pasensya na, Danilo. Sige.
Susunod na kami, sasabayin ko na kayo. Doon din naman ang punta ko. Napakapit po kay Mateo nang tumingin sa akin ang lalaking tinawag na Danilo ni Yaya Loana. Ngumiti pa ito sa amin. Kinanuan naman ito ni Mateo pero ako para akong nangilabot sa klase ng tingin nito. Iba talaga ang pakiramdam ko eh. Nang tignan ko si Yaya Lorna noon, parang tinatasan ng dugo ang kanin mukha. Hindi ko alam pero halata sa kanyang balisa siya at ayaw na rin kaming sumama doon kay Danilo. Gusto ko na sanang magmatigas ng panahon yon pero wala na rin akong nagawa nang sumunod na siya kay Danilo. Nakakapit lang ako sa braso ni Mateo habang naglalakad kami palabas ng bahay. Habang naglalakad kami, ramdam ko naman ang tingin ni Danilo sa akin, kaya mas lalo akong hindi luminguan naman sa labas. Si Lynn. Maupo na muna kayo. Lalabas sa resita eh. Salamat. Giselle, Mateo, dito tayo. Ito na ba mga bisita natin? Opo, itay. Magandang araw sa inyo. Lona. Magandang araw po, Kauro. Ipakilala mo na ba ako sa mga bisita mo? Opo. Ito po si Mateo at ang kanyang nobyan si Giselle. Dating alada ko po si Mateo sa pinapasukan ko noon. Kaibigan at kapwa kasambahi ko naman ang ina ni Giselle. Magandang araw po. Magandang araw din niyo. Ang ganda nitong nobya mo. Wag mo itong pakakawalan, ha? Siyempre po. Bakit nga ba kayo napat pa dito, Iho? Iha? Nababa silang po kami. Namiss kasi namin to si Ali Lorna. Kaya naisipan namin bisitahin siya. Mabuti naman at hindi ko idalikaw habang papunta rito. No, hindi naman po. Sikat po pala si Yaya Lorna dito eh. Abay, sikat talaga yan si Lorna. Mabait kasi sa lahat. At para kaibigan. O siya, marikayan po dating sa aming isla. O pala, nakalimutan kong magpakilala. Ako siguro. Ako ang kapitan ng isla. Ako naman po si Mateo. At ito po si Giselle, ang nobya ko. Magandang araw po. Salamat po sa pagtanggap sa amin. Wala ba na Maria? Masaya na kami at may mga bisita kami. Sana'y boging bukandaan para natilig rito. At para masiguro yon, pasasamahan ko kayo kay Danilo at ilan sa mga tauhan namin. Hindi na po kailangan pinuno. Baka nakakabala kami kay Danilo. Ayos lang po rin, Luna. Wala na mo po ako masyado ginagawa ngayon. Ako na po ang bala sa mga bisita natin tayo. Sige, Danilo. Ingatan mo yan. Asiguraduhin mong magiging maganda ang bakasyon nila dito sa isla. Areglado po tayo. Gagawin kong masaya ang bakasyon nila dito. Salamat na. O siya, sige. Yun lang muna. Kung may kailangan tayo, huwag kayong magtadarabang isip na magsabi sana ko, ha? Salamat po. Salamat po. Lorna, bago kong marespeto bang mag-usap muna tayo? Sige po. Mateo, Giselle, mauna na muna kayo sa labas. Ako nang bahala sa kanila, Aling Lorna. Tara. Boy, tapos na kayo makausap ni Pinuno. Nandito ka pa pala. May gusto rin sana kayo konsulta kay Pinuno eh. Ayos na ba? Nag-uusap pa sila ni Lorna. Pagkatapos salat. Sige. Oy, Giselle, ang puti-puti mo Anong sikreto mo? Wala naman akong sikreto. Maputi lang din kasi nanay ko. May lahi ka ba? Ang sabi ni nanay may lahi Espanyol si Lola. Kaya pala. Naku, ang ganda yung tingnan dalawa. Sigurado akong magiging magaganda at gwapo mga anak niyo. Salamat. Matikil na ba kayo?
Oh, medyo matagal na rin. Iyang-iya na talaga ako ng mga oras na yon kasi hindi pa tumitigil si Lynn sa katatanong ng kung ano-ano. Si Mateo na lang tuloy ang sumagot sa sunod niya pang mga itinanong. Ako naman ay panay ang tingin sa paligid. Ilan pa rin ako, lalo na sa mga titig nung Danilo yon. Gusto mo na sanang hilain si Mateo Palistol, pero ayoko namang maging bastos. Nakahinalan ako ng maluwag ng lumabas na si Yaya Lorna at inaya kaming umuwi sa bahay niya. Pero habang pinagmamasdan ko si Yaya Lorna, napansin kong parang mas tumamlay siya. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Basta ang alam ko, gusto ko nang umalis noon. Bumalik na kami sa bahay ni Yaya Lorna pagkatapos. Humiwalay na rin sa amin si Lynn pero si Danilo at mga kasama niya ay talagang bumuntot pa sa amin hanggang sa bahay ni Yaya Lorna. Hindi mo na kami kailangan samahan, Danilo. Ayos na kami dito. Salamat. Ang sugit mo na ba, Aling Lorna? Di ba pwedeng makipaghalubilo muna kami sa mga bisita mo? Ayos lang naman sa inyo, di ba pare? Sige ba? Wala namang problema. Ayun naman pala eh. Uminom ka ba, pre? Sagot ko rin inubi natin. Sama din namin ngayon mamasyal dito. May iba pang pasyalan dito? Nako, sobrang ganda ng likurang bagay nitong isla. Doon kami madalas na niligo. Kahit anumin mo pa ang silin. May mga turista na rin na pupunta rito para maligo sa baging yon. Ang ganda kasi ng mga buhangin. Ang pipino at ang lamig sa paa. Ang puputi rin. Danilo, pwede bang iwan muna kami ng mga alaga ko? Aniguradong pagod pa man na yan. Huwag bumuna yayain kung saan-saan. Aling Lorna, parang inis ka naman dyan. O siya, sige na. Bukas alas siguro tayo mag-inuman para Mateo. Giselle. Sige Danilo, maraming salamat. Salamat sa inyo. Aling Lorna, painom naman muna ng tubig bago kami umalis. Sige, kukuha kita. Giselle, Mateo, tara na. Pasok na sa loob. Nagpaalam ulit si Mateo kina Danilo at mga kasama nito. Nauna na akong pumasok. Saktong pagpasok ni Mateo ay lumabas naman si Yaya Lorna dalaan tubig ni Danilo. Tiningnan ko pa sila mula sa bintana ng bahay at nakita kong parang may sinabi si Danilo kay Yaya Lorna. Pagkatapos noon ay umalis na rin ito kasama ang mga lalaking nakabuntot dito. Pero bago pa umalis si Danilo ay lumingon pa ito sa bahay at nanlaki ang mga mata ko na nagtama ang manatigin namin. Mabilis tuloy akong nag-iwas ng tingin at sakay sinuran bintana ng bahay. Kung napapansin na balisa kayo, parang di po yata kayo masiyan na nandito kami. O nga po ya, di mo ba kami na-miss ha? Magtapat nga kayong dalawa sa akin. Ano ba talagang dinagawa niyo dito? Bakasyon na po. Bakasyon? Alagang sa aking ka pa maglilihim ha, Mateo? Alam naman nating hindi papayag ina mo magbakasyon ka dito sa isang isla nasa liblib na lugar. May intindihan ko pa kung sa ibang bansa ka nagbakasyon. Walang kuryente dito. Mas lalo walang malambot na kama gaya na nakasanayan mo. Grabe ka naman. Alam mo naman si Mama lang ang maarte. Ako, kaya ko namang tumira sa probinsya. Kaya ko rin humiga sa papag at kaya kong mabuhay kahit walang kuryente. Bakit mo kasama si Giselle? Hindi ako naniniwalang pumayag ang mama mo kasama mo siya magbakasyon. Sinabi niyo ba kay senyora ang tungkol sa inyo? Pumayag na ba siya? Ang totoo po niya ay alam na ni Mamaya. Nahuli niya kami. At pumayag siya? Hindi pa. Nagtanan po kami. Ay, por Diyos por Santo. Ano? Bakit kayo nagtanan? Dahil ayoko nang dinidikta na lang ni Mama ang lahat. Wala pa akong utak para magdesisyon ng ako lang. Gusto niya kami paghiwalay ni Gisela. Ayoko na niya. Alam mo naman seryoso ako kay Gisela. Mahal namin ang isa't isa. Kaya kayo tumakas at nagtanan, ha? O ano ng plano niyo ngayon? Plano ko talaga magbakasyon lang muna dito.
Siguradong hanapin sa ni Mama at namatauhan niya. At tingin mo hindi kailan mahahanap, Mateo? Hindi yung pupunta dito at isa pa. Hindi naman niya alam kung nasaan ang lugar na to, diba? Kaya dito ko piniling pumunta eh. Magpapahu pala kami ng galit ni Mama. Pag medyo kumalma ng lahat, aalis din kami. Ah, kailan yun? Grabe naman niya, nararatampo ka naman. Parang gusto man nakagod kaming umalis eh. Seryoso ako. Kailan niya kayo aalis? Nagulat kami ni Mateo dahil sa pagsigaw ni Aya Lorna. Nagkatiginan pa kaming dalawa bago nang tatakang tumitig si Mateo sa kanya. Nagiwas naman ang tingin si Aya Lorna. Kitang-kita ko naman na oras na yon ang mabilis niyang paghihana para bang nanpipigil lang talaga siya ng galit at para bang may hindi talaga siya sinasabi. Mas kinutuban tuloy ako noon kaya kinalabit ko si Mateo at pinanbilatan na mga mata. Maya-maya pa ay tumikim din si Aya Lorna at saka kinalma. Ang sabi niya. Hindi kayo pwedeng magtagal dito. Naiintindihan niyo? Ihaisin po ba talaga kayo? Bakit parang... sino yan? Ako to aring yun na. Pasok ako, ha? Lynn, ano na namang ginagawa mo dito? Ay, pasensya na kayo. Pinapunta ko ni Pinulo dito eh. Ang sabi niya ito na lang doon sa bahanting ko bumayatili sina Mateo at Giselle. Yung malapit sa bahay nila. Pinapahanda na yun ni Pinulo ngayon eh. Teka sandali. Ayos lang naman kami dito kaya Elona. Hindi niyo na kailangang mag-abala na nakakahiya. Ano ka ba? Balato. Yung din naman ang tinutuluban ng mga foreigner na tulisin na papat pa dito. Naisip lang kasi ni Pinulo na isang kwarto lang nandito sa bahay ni Aling Donna. Kasi siya na lang naman mag-isa. Para lang dumaking komportable kayo. Pasensya ka na, Lynn. Pero dito na lang kami. Makinig na kayo. Doon na lang muna kayo sa hubo yon. Sasabihin ko rin naman dapat yun sa inyo. Sinabi na rin yun ni Pinulo sa akin kanina. Tama namang masikip itong bahay ko. Ha? Pero gusto ko po namin kasama. Malapit lang yun dito. Huwag kayo mag-alala. At pupuntahan ko naman kayo doon araw-araw. Ayun naman pali. Tara niya, hatid ko na kayo. Diskumpiyando ako sa mga sinabi ni Lynn at ayoko sana talagang sumama kami ni Mateo. Pero si Yaya Lorna na rin mismo ang nagpasama sa amin kaya wala na kaming nagawa. Pagdating namin sa kubong sinasabi ni Lynn ay ang daming nakaabang sa amin. Ang sabi nila ay sila daw ang tutulong sa amin habang nagbabakasyon kami. Gulat na gulat ako ng mga panahon yun kasi may mga katulong kami sa kubo. Weird lang kasi halos lahat sila lalaki. Doon ko lang din napansin na halos lahat ng mga tao sa isla ay mga lalaki. Medyo kakaiba rin kasi noong umaga iilanlanan mga nakita naming gising. Pero nang sumapit ang gabi, ang dami kong naririnig sa labas. Nang silipin ko ang bintana ng kwarto namin ni Mateo, nakita kong ang daming tao sa labas at parang may pista dahil ang iinay nila. Kinabukasan, nagising kami ni Mateo na may nakahandanan mo na pagkain sa mesa. Pinagsilbihan pa kanina mo na boy na nandoon sa kubo. Tapos noon ay pinupad ni Danilo ang sinabi niya na dadalhin kami sa may dalampasigan para makaligo. Para talaga kaming prinsipe at prinsesa doon, halos wala na kaming ginagawa doon kundi ang magliwaliw at kumain. Alagang-alaga talaga kami. Mababait naman ang mga tao, pero hindi pa rin talaga maalis sa akin ang kaba at pagkailan, lalo na dahil iba talaga ang tingin ni Danilo sa akin. Isang bagay na napansin ko pa noon ay ang tila ba paglayo ni Yaya Lorna sa amin. Dinalaw niya lang kasi kami nung unang umaga namin sa kubo pero pagkatapos noon, hindi na namin siya nakita dahil ang palagi na namin kasama ay si Danilo at ang mga alipores nito. Pati nga si Lynn, hindi na namin nakita. Sel, bakit hindi ka lumalabas? Ayaw makipag-alubilo din sa mga inuman mo, no? Teka, bakit parang ibang tono ng boses mo? Galit ka ba, Hazel? Hindi ako galit, natatampo lang. Bakit?
Kasi parang mas palagi mo pong kasama si Danilo at mga kaibigan niya. Tapos si Aya Lorna, nasaan na ba yun? Bakit hindi niya na tayo pinupuntahan dito? Sabi ni Danilo, busy lang daw mga babae ngayon. Mga babae? Sabihin mo nga ilang babae nakita mo sa islang to. Sina Yaya Lorna at Lynn pala naman ang nakita po eh. Ha? Di ba? May nakita tayong dalawa nung nagpunta tayo sa Dalampasiga nung isang araw. Matano ba? Okay. Alam ko na ibig mong sabihin. Tingin mo hindi ko nakikita mga tingin ng mga lalaki sa iyo. Lalo na ni Danilo. Halata nagkakanda na maling siwi. Sarap pusukin ang mga mata. Alam mo naman pala, bakit hindi pa tayo maalis? Shh, makinig ka. Aalis din tayo dito. Wala naman akong balak talaga magtagal dito. Kaya nakikisama lang ako. Kailan pa? Sa linggo. Aalis tayo, okay? Palako yan. Siguro naman hindi na tayo mahanap ni Mama kahit na lumabas na tayo ng syudad. Pagkatapos ano na, Mateo, ano ang gagawin natin, Sir? Tingin mo ba talaga? Aalis ako na walang plano? Ano ko ba? May plano at may ipon ako. Pinapahupa ko lang galit ni Mama ngayon. Kung nakalabas na tayo ng kabiasnan, may kukontakin akong kaibigan. Malayo ang lugar niya sa probinsya natin. At saka, hindi yung kilala ni Mama. Sigurado akong hindi niya matutunto ng lugar na yon. Doon tayo magsisimula muli, okay? Magtatrabaho ako para sa atin. Magtatrabaho rin ako. Ayoko na ikaw lang. Sige, kung yan ang gusto mo. Huwag ka magrela. Hindi naman kita pipigilan. Salamat. Konting taste na lang, okay? Aalis din tayo dito. Pinapagkisamaan ko lang talaga sila dahil ayoko ng gulo. Ayoko rin sa manatingin ng mga tarantado niyan sa iyo eh. Pero alam kong kailangan natin maging maingat sa mga kilos natin eh. Kaya pasensya ka na. Bala kong rin sana isama na lang si Ailaw na pagkalis natin. Alam mo mabuti pa nga. Pero nasa na nga ba kasi siya nag-aalala na ako, Mateo? Hindi ko rin siya nakikita. Isa rin sa dahilan kung bakit nakikipagkasundo ako kay Danilo. Inaalam ko kung nasan si Aya. Ano to? Nakahalata ko na rin talagang parabang pinipigilan nila siyang makalapit sa atin eh. Kailangan nating... pare, ay taga mo na maglubas. Tara na. Nandiyan na yung mga kasama natin do. Giselle, sali ka na rin sa amin? O punta dito si Lynn kasama ang mga kaibigan niya. Si Lynn? Oo. Tara na, pre. Sige, Danilo, sunod ako. Sige, pre. Huwag ka mag-alala. Makikita rin ulit natin si Ailo na. Sa ngayon, makisama muna tayo, okay? Siguro, mas mabuti kung lumabas ka rin. Sige, lalabas din ako. Iniwanan ako ni Mateo doon at nauna na siyang lumabas. Nagayos tanan muna po ng sarili bago sumunod na rin sa kanya. Nagkakasiyahan na naman sila sa labas. Sa totoo lang, yun lang halos ang ginagawa namin sa mga nakalipas na araw. Talagang bakasyon siya at sobrang alaga kami ng mga tao. Nanuwabas ako agad akong sinalubong ni Lynn. Namurapang noo ko sa kanya kasi parang mas gumanda siya. Tapos mas bumata. Giselle, naku, mayon na ulit kinakita. Ako na din eh. Saan ka ba nagpunta dito man nakarang araw? Tsaka nasan si Ailaw na? Pasensya na. Medyo marami lang kasi kami ginagawa sa bahay ni na Pinuno. Nandun lang din ba si Aya? Ano kasi? Magkababae dyan. Kain kayo. Nako, masarap ng biluto nila eh. Di ba, Lynn? Giselle, pero hain na tayo. Eto, Giselle, kain ka na. Salamat. Lynn, talagang ganito ba rito sa inyo? Parang araw-araw may kasiyahan. Tapos parang buhay na buhay ang mga tao sa gabi, no? Medyo tahimik naman kapag umaga. Oo. Ganun talaga lalo na kapag may mga bisita. Ganun din naman kami lagi dito. Lalo na kapag may mga turising napapadpad dito. Ganun pala.
Oo. May problema ba, Giselle? Ayaw mo ba ng ganito? Akala ko ba nababakasyon kayo? Ginagawa namin lahat para maging masaya ang bakasyon nyo. Naku, pasensya ka na, Halin. Um, wala naman akong problema, natanong ko lang. Salamat sa lahat ng ginagawa niyo para sa amin. Huwag kang maganila. Masaya dito sa amin. Siguradong masisihan tayo ng nobyo mo dito na hindi yun nagugustong umalis. Ano? Ito naman ang tikman mo. Dali. Let's go na. Hindi na ako nakasagot kay Lynn lalo na nang isubo na sa akin ang pagkain. Habang abala sila sa pag-uusap at pagkakantahan, tahimik na nagmamasid naman ako hanggang sa parang nakita ko sa hindi kalayuan si Aya Lorna na nakatingin lang sa amin. Tumayo ako at agad siyang pinuntahan pero nang makita niya kung palapit sa kanya ay mabilis naman siyang naglakad palis. Kaya hinabol ko na. Yaya Lorna, teka lang po. Bakit po ba kayo umiiwas? Ilang araw ka na namin hindi nakita ni Mateo. May gagawin pa ako, Giselle. Bumalik ka na dun. Sandali po. Yaya naman, teka lang po. May sasabihin po ako sa'yo. Kung ano man yan sasabihin mo, mamaya na lang. Marami akong kailangan gawin sa bahay ni Pinuno. Bumalik ka na dun. Nasa bahay po kayo ng kapitan. Pero bakit? Bakit hindi kayo mawida sa bahay niyo? Giselle, bumalik ka na. Hindi po, hindi ako aalis hanggat hindi ko kayo nakakausap. Ang tigis-tigis talaga ng hulo mong bata ka. Makinig ka na lang sa akin, Giselle, at nang hindi ka, ayos lang ba kayo dalawa? May pinagtatalo na ba kayo? Pinuno, magandang hapon po. Magandang hapon po, Mang Uro. Magandang hapon din sa iyo dalawa. Pasensya na kayo. Napadama siya ko nang narinig ko kayong parang may pinagtatalo na. Kaya lumapit ako. May problema ba? Giselle, Lorna? Haha, wala po, Pinuno. Ang kulit lang kasi nitong si Giselle. Bibisitahin ko rin kayo ni Mateo. Pasensya na at marami lang kaming ginagawa sa bahay ni Pinuno. Kaya naman lahat kami ay nagtutulungan sa pagpaplano kung anong gagawin. Pista po. Mas masaya dito sa amin pag pista. Sigurado akong masisiyang tayo ng nobyo mo. Kailan po ba? Kailan po bang pista dito? Isang araw mula ngayon. May nga sobrang abala ang karamihan sa amin eh. Talagang pinaghahanda pa sinabi yon, taon-taon. Yun lang ang pagpupugay namin sa Diyos at pagpapasalamat na rin para sa masaganang dagat. Alam mo naman na ang hanap buhay namin dito ay pangigista, di ba? Ang ganda po siguro ang celebration nyo. Kasi hindi ko po alam kung makakaabot pa kami ni Mateo ng pista. Pero salamat po sa pag-imbita at pag-aasikaso sa amin dito. Parang pista lang naman din po palagi dito sa Islang Buhay. Abay, bakit naman hindi kayo makakaabot ni Mateo? Ang sabi na kay Danilo ay magtatagal daw kayo ng bakasyon dito. Depende pa po talaga eh. Pinuno, sa tingin ko kailangan na natin umalis at kanina pa yata tayo hinihintay ng konseho. Sige na, Giselle, bumalik ka na doon kay Mateo. Nakakalungkot naman kung hindi pa na kayo aabot ng pista. Sigurado naman ako maabot sila, Pinuno. Malamang kakausapin din ni Danilo si Mateo para imbitahan. Papayad yun. Nagtaka ko naman na oras na yon. Dahil pagkatapos yun sabihin ni Aya Lorna na itinignan niya ako ng makahulugan na parabang sinasabi niyan, sumang-ayon na lang ako sa sinasabi niya. Sa huli, hindi na lang ako nagsalita. Nako, sayang kasi talaga kung hindi nila maranasan ang pista dito sa atin, di ba? Sinisigurado ko sa iyo, Iya, matutuwa kayo sa pista namin at baka hindi mo na gusto yung pang umalis dito sa isla. Sige po, sabihan ko na lang din po si Mateo. O siya, mauna na kami. Makisaya ka muna sa mga kasama mo doon. Sige po.
Bakit ginahantingin mo uro? Nakakilabot. Tapos pareho pa sila ng sinabi ni Danilo. Bakit? Ano bang sinabi ni tatay? Danilo, nanggin ka pala. Nakakagulat ka naman. Magugulatin ka pala. Sapo ko ang dibdib ko ng mga oras na yon habang hindi ako makatingin sa kanya kasi naiilan ako sa titig niya. Nanakmang lalapit siya sa akin ay umatras naman ako. Napansinin lumayo ako kaya tumigil na rin siya. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko ng napanahong yon. Walang nagsalita sa amin at halos kuliglig na lang sa paligid ang naririnig ko. Padilim na rin kasi. Napalunok ako at saka huminga ng malalim. May kailangan ka ba sa akin? Wala naman. Napansin ko lang kasing nawala ka bigla doon. Hinahanap ka na rin ni Mateo. Ganun ba? Sige, Danilo. Balik mo na ako sa kwarto namin. Anban mo talaga. Ang sarap lang apin. Sigurado masarap ting kainin. Muna na ako. Gisela. Sel. Mateo. Umalis na tayo dito. Sige na. Teka lang. Ano nangyari, ha? Sel, sabihin mo sa akin na, uwi na tayo, tara na nagkakatakot na dito. Okay, tara na. Uwi na tayo. Hindi, Mateo, gusto ko nang umalis dito, ayoko na dito. Tinatakot ako sa mga tao dito. Bakit? Ano pa nangyari sa iyo, ha? Si Danilo kanina, hinarang ako. Sabi niya hinahanap niya raw ako kasi hinahanap mo raw ako. Tapos ang naragpasan ko na siya. Narinig ko siyang bumudong ang sabi niyang, ang bango ko raw tapos, kung sarap po rin kainin. Mastos yung hype tayo na. Mateo, please, abalis na tayo dito. Tara na. Halos hindi na ako makahina sa sobrang pagdiyak at pagkatakot ng gabing yun. Kitang-kita ko rin kung gaano kagusto ni Mateo na sugurin si Danilo, pero pinigilan ko siya. Hindi na ako pumayag na bumalik pa kami sa grupo nila Danilo at umuwi na kami sa tinutuluyan namin. Kinakalma ko pa rin ang sarili ko habang si Mateo ay inaayos na ang mga gamit namin. Alis na ba tayo ngayong gabi? Titingnan ko pa. Kasi nakita ko kaninang palis ng halos lahat ng bangka. Teka, paano si Yaya Lorna? Usang ka na. Oo nga pala, no? Alam mo ba kung nasan siya? Kanina nakita ko siya kasama yung kapitan. Mateo pati yung tatay ni Danilo nakakatakot siya. Yung mo tingin niya, tapos yung mo sinasabi niya pa, bakit? Ano naman bang sinabi niya? Tungkol sa pistaran nila na dapat nating maranasan? Ewan ko, basta nakakatakot ang mo tingin niya. Tapos hindi ko alam kung bakit gano'n yung sinasabi niya. Para may ibang kahulugan. Si Yaya Lorna naman napakapanibago. Parang may tinatago at may kinatatakutan siya. Teka lang, titinang ko ang dalampasigan. May bangga ba? Wala. Kung bukas na tayo ng umaga makakalis, si Yaya Lorna. Bukas na rin na madaling araw natin hanapin. Sarayan, ihanda na lang natin mga gamit. Ayoko magtaka si na Danilo. Sinasabi ko na lang na gusto mo na magpahinga para hindi na sila magtanong pa. Natahinga ako ng maluwag dahil sa sinabi ni Mateo. Pinapos na namin ang pag-iimpake tapos ay natulog na kami para maaga kaming magising kinabukasan. Hindi ko alam kung talagang nakatulog si Mateo kasi ako sobrang babaw lang ng tulog ko ng gabing yun. Nagising na lang ako kinabukasan at may yumuyub-yub na sa akin na parang nagmamadali at takot na takot. Akala kong anong una ay si Mateo, pero nang dumilat ako ay nagulat na lang ako nang makita si Yaya Lorna. Pawis na pawis, takot na takot at nagmamapapaliwanag ka. Basta dalian na natin, pero wag tayong masyadong gagawa ng hiyay. Mauhuri tayo. Sel, ikaw na sa bag na to. Hakin eh. Ayos na kami Deka kayo. Bakit wala kayong dalang bag? Huwag mo na ako alalahanin. Sumunod na kayo sa akin. Huwag kayong gagawa ng kahit anong ingay, ha? Hindi ba tayo magdadala ng gasera?
Medyo maliwanag na rin naman sa labas. Teka, ano oras na labas? Huwag kayong maingay. Basta sumunod kayo sa akin. Ah, ah, Yuko. Yuko. Ah, ah, wala na sila. At tara na. Siguradong matutulog na mga yon. Hindi nila tayo dapat abutan. Ah, ah, Malapit na tayo. Bilisan niyo pa. Dali. Sakay na. Teka ho, kayo po muna. Ayos na ako. Bilisan matsumakay ka na. Nataranda na rin si Mateo, kaya inalalayan niya na lang agad ako pasakay ng banggang pinuntahan namin, habang si Aya Lauren ay tinatanggal ang lubid na pumipigil sa bangga para hindi ito rin. Nang makapwesto ako sa upuan, saka binalikan ni Mateo si Aya Lauren at tinulungan ito. Hibid di mapakali si Aya Lauren at panayang lingon niya, halos tinulak pa na si Mateo pabalik ng bangga nang makalas na nila ang lubid. Gulong-gulo ako ng mga oras na yun sa Jupiter kasi hindi ko alam ang nangyayari. Pero dahil gusto na rin naman naming makalis ng islang yon at may tiwala kami kay Aya Lauren na sinunod namin ang mga sinabi niya. Pati rin tuloy ako. Napraning na mga oras na yon at panay na rin ang lingon ko sa paligid na para bang may tinatakasan kami. Nakahinaan kami ng maluwag nang magsimula ng magsagwan palis ng isla si Aya Lauren. Tumulong na rin si Mateo sa kanya. Mga ilang metro na ang layo namin sa dalampasigan na napansin kong nagtatakbuhan ng mga taga-isla papunta sa dalampasigan. Sigaw sila ng sigaw na parang galit na galit. Pero hindi ko na rin naintindihan ang mga sigaw nila dahil palayo na kami ng palayo. May mga nagtangkapan ng sumunod pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit hindi rin naman tumuloy ang mga ito. Sa halip ay nagwala na lang doon sa dalampasigan. Hindi ko pa rin naintindihan ang mga nangyari hanggang sa nakabalik na kami sa binabaan namin noong papunta pa lang kami sa isla. Daan-daan, akin na naibagvos. Ayos lang ako, Mateo. Si Aya na nang turuan mo. Yeah, ako na po dyan. Huwag na. Hayaan mo rin ang bagga. Tara na. Teka, saan tayo pupunta? May kaibigan daw si Mateus. Huwag muna kayong pumunta doon. Sumama muna kayo sa akin. Pero bakit ya? Teka na ako. Ano ba talaga mangyayari? Bakit parang gusto tayong kabuli ng mga taga-isla? Pero hindi naman sila tumuloy. May tinatakbuhan po ba kayo? Ano po ba talaga nangyari kagabi? May ginawa ba yung kapitan sa inyo? Sa bagay, mukhang halang naman talagang kaluluwa ng mga nandun. Kundi lang namin kailangan lumayo muna sa mga mata ni Mama sa syudad. Hindi kami magtatagal doon. Tara na. Ayan na yata ang first trip ng bus. Pwede bang sumakay muna tayo ng bus at nang makalis na tayo sa lugar na to? Hinila na kami ni Mateo papunta sa kapaparada pa lang na bus. Hindi naman ako mapakalik naman na oras na yon kasi sobrang naguguluhan talaga ako sa mga nangyayari. Pakiramdam ko may mas malalim na dahilan kung bakit ganun na lang na nikinilos ni Aya Lauren. Pero ganun pa man, nagpapasalamat lang ako dahil nakalayo na rin kami sa Islam yon. Sa tuwing naiisip ko kasi yung mga galit na taong parang gusto na kaming katayin habang papalis kami ng isla ay kinikilabutan ako. Pinili kong matulog sa bus pero hindi rin naman ganun kalalim ang naging tulog ko dahil nagigising din ako mayat maya. Hanggang sa sinabi na ni Aya Lauren na nakarating na kami sa pupuntahan namin. Hindi ko alam kung saang bayan yun basta sumunod lang kami ni Mateo sa kanya hanggang sa nakarating kami. Sa isa na namang terminal ng bus. Ang sabi niya isasakay pa kami ng isang bus kaya kumain na lang muna kami ng agahan sa isa sa mga karinderya doon. Kumain kayo ng marami ha. Dapat may lakas kayo. Pwede mong diretsuhin mo na kami. Tama na yung mga pasuspense. Kanina pa kami gulong-gulo. Gusto lang din namin maging handa. Sa ano ba talagang gulong pinapasok namin? Oo nga po. Ano po ba talaga nangyari? Wala po kami maintindihan. Oo, nakaramdam kami ng kakaiba sa isan yon. Ang totoo na yan,
Ay kukumbisin ka rin talaga namin umalis na ng isla yun na umaga kasama ka. Hindi lang namin inaasang mauna ano pa kaming gumising. Okay na ako, nakaalis tayo sa isla. Pero kung ano man pong problema, pwede naman po kayong magsabi sa amin. Okay? Hindi pa kayo okay, Giselle. Hindi kayo magiging okay dahil susundan kayo ng mga halimaw na yon. Halima? Ano? Aswang ang mga tao doon? Aswang silang lahat. Ano ho? Yaya naman, ano po sinasabi niyo? Maniwala na lang kayo sa akin. Aswang sila at hindi ako nagbibiro kung gano'n. Para mangyaring nandun ka sa isla niyo niya, Elorna, hindi ko maintindihan. Isa ba kayo sa kanila? Hindi. Hindi nila ako kalahi. Napadpad lang ako doon dahil kay Naday. Sandali. Akala ka ba uwala ng nanay niyo? Patawad. Hindi ko sinabi ang totoo. Wala rin kasi akong alam na paraan kung paano ko sasabihin at ayaw ko na rin kayong madamay. Hindi ko rin naman inakalang pupuntahan niyo ako. Diyos ko, yayari nangyari sa nanay niyo. Nung umuwi ako sa amin, nalaman ko, isang nanay ko sa mga dinukot na mga halimaw na yon. Kasama ang iba mga taga-baryo namin. Sinugod namin sila doon sa isla. At doon na nga namin nalaman kung anong klase mga halimaw sila. Tinaalipin nila mga berheng babae upang gawing paanakan. Papatayin dapat nilang nanay ko kasi nagkausap ako. At bilang kapalit, nagpaiwan ako doon para makalabas ang nanay ko. Ibig sabihin, ginawa ka nila. Oo, Giselle. Ginawa nila akong paanakan. Naalala mo ba, Mateo? Ang sinabi mo, parang mas bumata ako? Yun ay dahil sa oras na magbuntis ka ng anak ng isang aswang. Bumabagal din ang pagtanda mo. Yun lang ang silbi ng mga babae doon. Pagkatapos naming mga anak, itsapwel na kami sa buhay ng mga anak namin dahil si pinuno na ang nag-aalaga sa kanila. Hindi ko malapitan ang anak ko. Teka nga. Yaya, bakit hindi kayo nagsumbol sa mga polis? Sa otoridad? Sinubukan na ng iba, pero walang polis ang may lakas ng loob na sumugo doon. Alam nila kung anong meron sa islan yun. Hindi ka ba makaalis ang islan yun dahil sa anak mo? Sino siya, Yaya? Hindi mo pa siya nakikita. Nasa bahay lang siya ni Pinuno. Kasama ng mga ibang bata. Sa totoo lang ay nakita ko na siya at nakasama. Pero kapalit noon ay kinakailan ng pabayaan ko kayo. Kinausap nila ako nang dumating kayo sa isla. Inutusan nila akong huwag kayong balahan tungkol sa sekreto nila. At bilang kapalit ay pinayagan ako ni Oro na makasama ang anak ko sa wakas. Akala ko tamang desisyon ang piliin ko ang anak ko. Akala ko, maliligtas ko pa siya sa pagiging aswang. Kasi kahit paano, dugot laman ko siya. Pero hindi. Nilamo na siya ng dilim. Kagabi, muntik na niya akong kainin. Diyos ko pa. Kuya, mas pinili ko kayo. Patawad, Giselle, Mateo. Hindi kayo dapat nadamay. Patawarin niyo ako kung muntikan ko na kayong ipagkanulo sa kanila. Bukas na ang pista. Bukas ka dapat nila kukunin, Giselle. Ano? Bakit si Giselle? Dahil bilhen siya, Mateo. Amoy na amoy nila ang pagkaberhen niya. At siya ang dapat na susunod kay Lynn na gagawing paanakan. Buntis na ba si Lynn? Oo. Alos lahat ng mga babaeng nakuha nila, nagbubuntis na.
Nang dumating kayo sa isla, ikaw na agad ang target ni Danilo Giselle. Kaya pa nakakailan ang matingin niya. Tapos sabi niya pa sa akin, ang bango ko raw. Siguradong masarap daw akong kainin. Ilang araw na rin ako nagtitimpi sa mga titindang gagawin yun eh. Tawa, Giselle. Dapat sinabi ko na sa inyo unang araw niyo pa lang. Pero kinausap ako ni Pinuno. Binigyan niya ako ng kondisyon na hindi ko natandihan. At yun ang makasama na sa wakas ang anak ko. Patawarin niyo ako. Patawad. Lang. Yayatahan na po ha. Kaya hindi naman po kami galit. Ang importante ay tinuluan mo pa rin kami. Tama. Pero sabi mo kanina, hindi pa tayo ligtas sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Dahil sigurado akong susunod ang mga yun mamayang gabi, hahanapin nila si Giselle at natatakot akong baka mahanap nila ito agad dahil sobrang lakas ng pag-amoy nila. Sigurado memoryado na nila ang amoy ni Giselle. Pero teka di ba sinubukan nilang sundan tayo kanina? Pero hindi sila sumunod. Dahil pasikat na ang araw. Aabutan sila ng sikat ng araw sa gitna ng dagat kung sumunod sila. Matutunaw ang mga yon. Iyon ang kainaan nila. Hindi naman sila natutunan sa araw na kasi nasa isla lang sila. May kung anong sumpa ang isla niyon. Para yung isang kulungan, hindi sila nasasaktan ng araw kapag nasa isla lang sila. Pero kapag umalis sila doon na may araw pa, magiging abo sila. Kaya naman sa gabi sila umaalis. Napapansin niyo ba? Gising na gising sila sa gabi. Paano mo nalaman ang lahat ng ito, Yaya? Base sa mga obserbasyon ko at sa sulat na iniwan ni nanay sa akin bago siya nakatakas. Kaya sigurado akong mamayang gabi, aalis ng isla mga yun para hanapin ka, Giselle. Ibig sabihin, nambibiktima pa sila dito sa bayan. Oo, at nag-aangkat din ang mga isda. Para normal na mga mangingisda lang. Kahit na halos lahat ng tao sa mga karating bayan ay may ideya na rin naman kung ano sila. Kung gano'n na, anong gagawin natin? O puntahan natin si nanay. Ibig sabihin, buhay pa pong nanay niyo. Nakaligtas po siya. Oo. At alam ko kung nasaan siya ngayon. Hindi po ba tayo matutuntan doon? Hindi ko sigurado. Pero matutulungan niya tayo at na mga kasamahan niya doon. Bago pa man siya nakatakas sa isla, pinanako niya sa aking babalikan niya ako at ililigtas. Maraming alam si nanay tungkol sa mga aswang na yon. Ako lang talaga nawala ng gana umalis sa isla. Dahil umaasa pa rin akong makukumbinsi kung mamuhay ng normal ang anak ko. Manggagamot po ba nanay niyo o milahi po ba kaya? Ang totoo ay minsan na rin naging pahanakan ng aswang ang nanay ko noon. Ano? Pusang gala? Oo. Noong dalaga pa si nanay, sinabi niya sa akin ang nakaraan niya. Kaya noong naduko siya sa isla, parang naulit na ang nangyari sa tubang nanay niyo o milahi po ba kaya? Ang totoo ay minsan na rin naging paanakan ng aswang ang nanay ko noon. Ano? Usang gala? Oo. Noong dalaga pa si nanay, sinabi niya sa akin ang nakaraan niya. Kaya noong naduko siya sa isla, parang naulit na ang nangyari sa kanya noon. Sa ibang probinsya yon, doon sa kinalakihan niya talaga. Nakatakas lang siya doon matapos sigurin ng taong bayan ang hugad ng mga aswang. Di ko akalain may ibang lahi pa palang ganon din ang ginagawa. Pamilyar na si nanay sa mga ganong lahi. Sigurado alam niya ang gagawin. Pero hindi naman po kayang anak na aswang sa nanay niyo. Hindi ako aswang. Okay? Tao ang tatay ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kapatid ko noon. Basta hindi ako aswang. Nandiyan ang susunod na bus. Tara na.
Kailangang nasa bahay na tayo ni nanay bago pa man sumapit ang hapon. Yan. Parang sabog ang utak ko sa mga impormasyong nalaman ko ng araw na yun sa Jupiter. Hindi ko na marin malaman kung ano ang mararamdaman ko kasi halo-halo na talaga ang emosyon ko ng mga panahon yun. Nang makarating kami sa bahay ng nanay ni Yaya Lorna, sinalubong kami ng isang matandang babae at lalaki. May manay ba rin silang kasama doon? Nanikip ang dibdib ko lalo na nang magyakapan sina Yaya Lorna at ang ginanyang si Aling Gloria. Ipinakilala na kami sa mga kasama niya at sa albularyong si Mang Juan. Ito ang nagsisilbing leader nila. Magandang araw sa dugalawa. Ikinagagalat namin kayo ba kilala? Masaya rin kami nakatakas ka na sa Isla ni Lorna. Salamat po sa kanilang dalawa. Siguro kung hindi sila napadpad doon, hindi ako magkakaroon ng lakas na humawala at hindi ko pa rin matatanggap ng anak na isinilang ko ay hindi ko na makukuha sa kanila. Laong muna, ayoko talagang iwan ng anak ko. Kaya nasabi ko hihintayin ko kayo. Pero kagabi, nang hindi siya nagdalawang isip na takihin ako kahit na alam niyang ako ang ina niya. Napagtanto kung hindi ko na talaga siya maliligtas pa sa mga asuang. Mabuti na balat, hindi ka nasaktan. O ano ba kayo nakatakas? Alam ba nila? Alam nila. Sinubukan pa na nila kaming habulin, pero pasikat na araw kaya hindi sila nakahabol. Kagabi, bala ko sanang kumbinsihin ang anak kong sumama sa akin, pero muntik na niya akong lapain. Mabuti na lang na napigilan na mga nandun. Buti na lang din at hindi siya nagsumbong na sinibukan ko siyang pasamahin. Kasi kung hindi, baka hindi na ako inabutan ng umaga. Inintay ko munang makabalik sila ng madaling araw bago ko pinuntahan itong dalawa. Nagkakasiyahan sila kanina, kaya nakatakbo kami agad sa dalampasigan. Pero nakita pa rin po nila kami doon. Alam nilang tumakas kami at sabi ni Yaya Lorna, siguradong susunod naman na yun dahil maaamoy nila si Giselle. Kahit po ba magpakalayo-layo kami, masusundan pa rin nila kami. Babalik na lang po kami ng syudad. Aabutin kayo ng gabi. Oo, masusundan nila kayo kasi markado na si Giselle. Kung ganon, ano pong gagawin natin? Kailangan dati patayida mo na yon. Pero hindi tayo pwedeng bumalik sa Islam yon dahil lugar nila yon. Kailangan sila pumunta dito. Matagal na namin pinaganda ng araw na ito. Nung daiwan si Lorna sa isla, humigit ang todo si Gloria sa amin at simbulan doon. Mas pinag-arala namin ang mga aswang na yon. May iniadara kaming patibong para sa kanila. Kailangan dalan na mapapunta natin sila doon para sabay-sabay silang masunog pansikat na gara. Teka. Gagawin yung payo ng lobya, ho? At paano kayo nakakasiguro matatalo yung sinulata? Ang dami na malayon, no? Mateo, marami rin connection si Mang Juan sa mga albularyos karatig bayan. Sa ngayon may mga tao na rin silang pinapunta doon. Isa pa, ang kailangan lang naman talagang namatay ay si Danilo dahil siya ang nagmarka kay Giselle. Pag nawala na siya, hindi na kayo masusundan na iba kung may matitira man, lalo na kung nasa malayo na kayo. Marka? Ano marka? Hindi siya literal na marka, Giselle. Ang amoy mo ang markang tinutukoy ko. Simula noong maamoy ka ni Danilo at manatili ang amoy na yun sa sistema niya, markado ka na sa kanya. Kaya kahit saan ka man punta na yon, mahahanap at mahahanap ka niya. Pag nawala siya, wala nang koneksyon ng mga ibang aswang sa'yo. Walang hiyang tarantadong yun. Mateo, huminahon ka. Kailangan kalmado ka lang sa ganitong pagkakataon kagaya ng pagiging kalmado mo noong mga panahong pinapakisamahan mo pa lang sa Danilo. Pagdating ng iba pa nila mga kasamahan,
Ilalatag na nila ang plano. Sa ngayon, mabuti siguro magpahinga muna kayo ng maayos. Sigurado akong kulang pa kayo sa tulog. Salamat, kuya. Walang anuman. Hindi ko kayo pababayaan. Mga anak ko na din kayo. Diyos ko naman kasi kayong dalawa. Kung hindi kayo nagtanan, hindi tayo mapupunta sa ganitong sitwasyon. At bakit makasi sa lahat ng lugar na pupunta nyo ay sa akin pa? Hindi ko alam kung paano nyo nalaman ang tungkol sa isla yun. Po, ikaw naman po nagsabi sa amin tungkol dun eh. Kaya nagsabi na dun ang probinsya nyo tapos magbabangka pa. Kasi nga isla yung kinalakihan nyo. Diyos kong bata ka. Iba yung tinutupoy ko noon. Panorte yun. Ko noon. Panorte yun. Bakit kayo sumakay ng bus patimog, ha? Aha? Ibang lugar po yun? Nagtanong ako sa konduktor ng bus. Sabi niya tama naman daw yung bus na sinakyan namin. Diyos ko Mateo, yung sinabi ko sa iyong kinalakihan kong probinsya, matagal na kami wala doon. Etong provision ito ay huli ko nang nabanggit sa iyo. Mukhang napaghalo mo pa yata. Pasensya na po kayo. Pasensya na sila. Kasalanan ko to. Hindi ayos lang, okay? Siguro ito na rin ang paraan ng Diyos para mailigtas natin si Yaya Lorna. Sabi nga niya, di ba? Kung hindi dahil sa atin, baka hindi na nga talaga siya nakalis sa islan yon. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Mukhang tama nga sila dahil lahat ng nangyayari ay may dahilan. Malalat pa sa natin to, hindi mananalong kasamaan sa kabutihan. Militean ko si Mateo. Nag-aalalan biyakap niya naman ako ng mahigpit. Panay pa rin ang paghingi ng tawad at panay din naman ang pagsabi ko na ayos lang. Ilang saglit pa ay yumakap na rin sa amin si Aya Lorna. Matapos ang drama naming tatlo, pinagpahinga muna kami ni Aya. Wala naman daw kaming dapat ipagkalala dahil umaga pa naman at hindi pa makakaalis ng isla ang mga aswan na yon. Tapos na ang tanghalian nang nagising ulit kami ni Mateo at pagbaba namin nandun na ang mga ibang kasama ni Mang Juan na mukhang nagmula pa na raw sa mga karatig bayan. Nagsimula na kami mag-usap tungkol sa plano nang biglang may dumating na lalaki at may sinabi kay Mang Juan. Nang bumalik sa amin si Mang Juan, nakita naming nagbago ang mukha niya at parang may problema. Mang Juan, anong meron? Isang hindi magandang balita. Ayon sa balita, may eclipse si Mamaya gabi. Ibig sabihin, mas tatagal ang kadiliman. Mas maraming oras sa mga aswan dito at mas lalo dapat tayo magiganda dahil matagal-tagal na laban ito. Pag nakaluna sila sa sinasabi niyong gubat na merong orasyon, anong gagawin natin eh? Di ba ang kasunod ay dapat hintayin natin magkumaga para tuloy na sila masunog? O taba ka? Ba niligaw sila sa gubat na yon at hindi ba kakalabas? Ipagpapatuloy namin ang orasyon sa labas para hindi nila ito mag-iba. Pero dahil sa eclipsing ito, hindi namin alam kung kakayanin ba ng orasyon ang mas matagal na pangkukulob. Malamang din na hindi lahat ng aswang ay papasok sa gubat na yon. Kaya mga matikiray na labanan natin ang mano-mano. Mateo, ikaw magiging tagapagtanggol ng nobya mo. Bibigyan ka namin ng armas at mga panangga. Dapat hindi siya makuha ni Danilo. Areglado po. Kailan ba magsisimula ang eclipse? Hating gabi raw at matutuloy hanggang madaling araw. Baka ba ng alas 7 na sumikat ang araw? Matagal-tagal na panahon yun na pakikipaglaban. Kaya ba natin yun? Sel, kaya natin yun. Kayanin natin, di ba? Hindi kita pababayaan. Tama si Mateo, Giselle, hindi ka namin iiwan. Ang mabuti pa'y pumunta ka muna doon kina Juan Mateo. Bibigyan ka nila ng mga armas at ituturo nila sa iyo kung paano kakalabanin ang mga aswang na yun. Sige po. Ako na munang bahala dito kay Giselle. Giselle, ayos ka lang ba ha? Sa totoo lang yan.
Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Sobrang gulo ko sinamigat. Nagkaruhalo na. Naiintindihan kita. Normal lang na ganyan ang maramdaman mo sa mga nangyayari. Pero huwag ka na mag-alala, anak. Hindi kita pababayaan, ha? Kayong dalawa ni Mateo, gagawin ko ang lahat para makaligtas kayo. At kung talagang desidido na kayong magtanan, tutulungan ko pa kayong magsimulang muli. Nanako ako sa nanay mo noon na ako ang magiging pangalawang ina mo, kaya sige na, kung saan ka masaya, so suportahan kita. Parang nakraang araw ng Puwenes kayo tagtanan kami. Kasi naman hindi ko inakala't madagawa ni Mateo na suwayin si Senyora Mildred. Diyos ko, hindi ko mahinuha kung anong masasakit na salita ang natanggap mo sa kanya. Simula po nung sinabi ko si Mateo, alam ko na po hindi ako matatanggap ni Senyora Mildred. Masakit oo. Sa katanayan nga, makikipaghiwalay na ng dapat ako kay Mateo eh. I know, ano ka bang bata ka? Alam ko po, ang gada ko siguro ko nagkataon. Isakpan lang po ako ng mga panahon yun, kaya ako naisip yun. Basta, tutulungan ko kayo ni Mateo na magsimulang muli kahit na tayo-tayo na lang. Pero sa ngayon, kailangan muna nating talunin ang mga aswang na yon. Napaagapay lang kami sa iyo mamayang gabi at alam kong hindi ka rin naman iiwan ni Mateo. Pero gusto ko pa rin kahit paano ay may magawa ka para protektahan ang sarili mo. Kaya eto, isuot mo ang mga ito. Binigay sa akin ni nanay ang mga pulseras na ito. Kung sakaling mahuli ka ng aswang at hindi ka na makalaban, ipakain mo ito sa kanya. Ano po bang meron sa mga ito? Nakakapati ito ng aswang? May mga Latin na dasal sa loob niyan at benditado rin naman na yan. Pag nalunok nila yan, siguradong sunog sila. At ito rin, ito ang ilan sa mga kumon na panlaban. Sigurado kung alam mo naman itong mga to, di ba? Opa, asin at bawang. Pero totoo po ba talaga masasaktan sila sa mga ito? Oo. Pero hindi makakapatayan mo na yan. Nasasaktad lang sila. Okay na ninyon kahit paano. Kaya mamaya, maglagay ka rin ito sa blusa mo, okay? Sige pa. Nito sa blusa mo, okay? Sige pa. Nagpatuloy sa pagbilin si Aya Lorna kung anong pwede kong gawin kapag nakaharap ko ang isang aswan. Habang busy kami sa mga binibigay at tinuturo niya, busy rin si Mateo kasama si Juan. Buong maghapon ay yun lang ang ginawa namin. Sinigurado nilang alam namin kung paano lalaban ang mga aswan. Nang nagsimulang tumili mag-isa-isa ng pumwesto ang mga kasama ni Aling Lorna sa mga lugar na pagtataguan nila. May isang gubat doon sa likuran ng bahay ni Juan at ang gitnang parte noon ang kanilang inorasyonan para magsilbing kulungan ng manaswa. Ang kailangan kong gawin ay ang pumunta doon. Siguradong doon kami masusundan ni Danilo dahil ako nga ang pakay nila. Ang mga kasamahan namin ay magtatago sa paligid ng gubat at kakalabanin ang ibang manaswan habang hinihintay namin ang pagsikat ng araw. Sa totoo lang, hindi ko alam kung kakayanin naming tagalan ng papikipaglaban. Ang sabi naman ni Juan, may isa pa raw silang paraan kung paano tatalunin ang mga aswang maliban sa pagkulong sa mga ito. Yun ay ang talagang pagsunog sa mga ito. Pero ganun pa man kailangan nilang makulong doon sa lugar na inorasyonan ni Juan para hindi sila makalaban pa. Medyo mahirap din yun kaysa kung ang sinad ng araw ang susunog sa kanila. Giselle, dala mo ba mga sinabi ko sa iyo? Opa, sa bulsa ko. Suot ko rin po ito. Mabuti. Ayos ka lang ba? At kinakabahan ka ba? Medyo po. Pero tiwala naman po ako sa inyong lahat. Alam kong hindi niyo ako pababayaan. Talagang hindi mahal. Sandali. Nararamdaman ko na sila. Palapit na sila.
Nandito na po siya. Papunta na. Sobrang bilis sila. Ay, sige na. Sumunod na kayo sa iba. Giselle, handa ka na ba? Opo. Huwag ka mag-alala. Kasama niyo ako. Hindi ka namin pababayaan ni Mateo. Okay, ha? Sobrang lapit na nila. Kailangan na namin kayong iwan, Lorna. Sige, Mang Juan. Kami na ni Mateo ang bahala. Mag-iingat kayo. Tara na. Tara na. Kailangan natin makaabot sa kubo. Bilisan niyo. Pakiramdam ko ay lalabas na ang puso ko sa aking dibdib naman na oras na yon. Nasa unahan namin si Aya Lorna habang mahigpit na hawak naman ni Mateo ang sakong kamay. Pinatagan ko ang aking sarili kahit na pakiramdam ko ay nanginginig na ang buo kong katawan. Sobrang lamig ng hangin. Binilisan pa namin lalo ang paglalakad pero bago pa kami makarating sa may gitna ng gubat kung nasaan ang kubong magsisilbing pandilin lang namin si Manaswan, natigilan kami ng may humaran sa amin at ilang saglit lang na dati na iba pa hanggang sa palibutan na nila kami. Ang bibilis silang lahat na hindi na kami nakakban pa at na-corner na nila kami. Pusang dala. Malayo pa ba tayo sa kubo? Medyo malayo pa. Ang dami nila. Alam ba ni Mang Juan na huwag kang mag-alala. Sigurado akong alam ni Mang Juan. Yon na, ang taksil kong asawa. Pwe, wag mo akong tatawaging asawa, Oro. Alam nating lahat na sisidlan na ang tingin niyo sa aming mga babae. Tumatafang banalo na. Para nung nakaralam, nagmamakawa ka sa aking makita mo na natin. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kanya. Bakit, Lona? Ano bang ginawa ko sa anak natin? Wala akong ginawa. Ginawa mo siyang halimaw. Humhang. Halimaw na siya mula ng ipinanarak mo. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa amin. Mas lalo hindi ako papayag na pati malaalaga ko ay mabiktima niyo. Tama na, dramatic, Lona. Ibigay niyo sana si Giselle at baka maawa pa kami sa inyong dalawa. Kagaya ng awa ipinakita namin sa ina mo doon. Kapalit lang katawan mo. At sa tingin mo, papahig ako mapunta sa'yo? Hindi. Tadaan ka muna sa pangkaikutan nito. Hindi mo mahawakan kahit tulo na hibla na buhok niya habang nabubuhay ako. At taas ang pag-arap mong gago. Tingin mo, may labang ka sa akin, ha? Ikayang-kaya namin kang patumbayan sa bahay. Mabilis akong itinago ni Mateo sa likuran niya. Pinagitnaan nila ako ni Aya Lorna. Ikinuyong ko ang aking mga kamay at pinasok ang mga iyon sa magkabilang bulsa ko kung nasaan ang managala kong asin at bawang na ayon kay Aya Lorna ay hindi naaamuy ng manaswan na yon kahit pa matalas ang panamoy nila. Pumaalulong ng manaswang habang pinapalibutan kami. Inihampas ni Aya Lorna ang buntot pagi sa lupa pero nagtawanan lang naman ito. Ni hindi natakot at nagsimula pa ng lumapit sa amin. Hanggang sa nakarinig kami ng isang pagpito. Natigilan ang manaswang lalo na ang sunod-sunod na lumipad ng mga pana sa mga kasamahan nila. Naggagulo ang lahat at nagiyawan. Mabilis akong hinila ni Mateo at tumakbo kami doon. Rinig ko ang hiyawan ng manaswang at nang lumingon ako ay ganong dala ng panlalaki ng mata ko nang makita nagbalit sila ng anyo. Luwabas ang kanilang mga pangil, kumulubot ang mga mukha at pulang-pula ang mga mata. Birisel, kailangan na natin makabot sa kubo. Si Aya Lorna. Susunod yun, nandun na naman ang mga kasama ni Mang Juan. Israel, hindi ka na makakatakras sa akin. Mateo, nakasunod si Danilo. Sige na, mauna ka na. Ano? Natatandaan mo direction, di ba? Mauna ka na. Harapin ko lang tarantadong pahudali. Mag-iingat ka. Ayokong iwan si Mateo pero alam ko rin mas mapapahama kaming dalawa kung magmamatigas ako. Kailangan naming maituloy ang plano dahil kung hindi mamamatay kaming lahat. Nasabi na rin naman ni Mang Juanan mo na posibilidad at alam ni Mateo ang gagawin niya. Napadasal na lang ako habang tumatakbo palayo.
Hingal na ako habang tumatakbo. Nakahingalan ako ng maluwag nang makita ko na sa wande mamamatay kaming lahat. Nasabi na rin naman ni Mang Juan ang mga posibilidad at alam ni Mateo ang gagawin niya. Napadasal na lang ako habang tumatakbo palayo. Hingal na ako habang tumatakbo. Nakahingalan ako ng maluwag nang makita ko na sa wakas ang kubo. Mabilis akong pumasok doon tapos ay pinalibutan naman na sulok noon gaya ng utos ni Mang Juan. Dapat ay maghintay na ako doon sa loob pero natigilan ako nang may narinig akong ingay sa labas. Tila, ang tapon-tapon mo pa kanina, ha? Ano kaya yun? Giselle? Huwag ka lalabas, Elhip. Umalis ka lang. Mateo, nanban mo. Amoy na amoy na kita dito. Lumabas ka na dyan, Giselle. Ayaw mo kung makita kung paano ko tatapusin ang buhay ng pinakamamahal mo. Diyos ko, si Mateo. Hindi. Huwag ka lalabas. Lag. Mateo. Huwag ka lalapit. Bibigyan kita ng pagkakataong magdesisyon, Giselle. Baka kasi sabihin ko, sobrang sama ko. Pakakawalan ko itong nobyo mo, basta sasama ka sa akin, dan makiusay. Pakiusay ba? Huwag mo siyang patayin. Halos hindi ko na makita na maayos ang kalagayan ni Mateo dahil sa mga luhang tuloy-tuloy ang pambagsak. Hawak sa ni Danilo sa lieg, puno ng dugo ang pinantatawan at wala na sa kanya armas niyang gawayan kanina. Namilipit siya sa higpit ng hawak ni Danilo sa kanya at din pang tumutulo ang dugo mula sa mga sugat niya sa katawan. Ikinuyong ko ang aking mga kamay at marahas na tinignan si Danilo. Nakangisi siya sa akin kaya kitang-kita ko ang dilaw at bulok niyang mga ngipin. May umaagos pang dugo mula sa kanyang bibig habang ang mga matutulis ng kukoy halos bumaon na sa balat ni Mateo. Sobrang nanpanik na ako ng mga oras na yun dahil wala akong narinig na kahit anong mga kaluskos mula sa mga kasama namin. Hindi ko na alam ang gagawin ng mga oras na yon, naisip ko noon na pumayad na lang sa gusto ni Danilo. Napapikit ako at saka napabugaan ng hininga. Bitiwan mo siya. At sasama ako sa iyo. Hindi, Giselle. Ganyan. Yan ang gusto ko. Matabing kausap. Matalino. Mga kasama. Why bago na tayo ang brain? Anong ginagawa mo? Bakit ka sumisigaw? Parsan pa. E di para mansaya dahil may reyna na ako. Sigurado matutuwa si Amara. Kung ganon, nasan sila? Huwag kang mag-alala. Inatapos lang nila ang mga kasamaan mo. Tumupit ka sa pangako mo. Hindi mo nasasakpan si Mateo. Oo naman. Basta ikaw, aking reyna. Huminga ako ng malalim at saka dahan-dahang gumatras pabalik ng kubo dahil palapit minsan ang palapig sa akin. Nakangisi lang siya habang nakatingin sa akin na parang nababaliw siya. Hindi siya nagtaka kung bakit panay na atras ko kaya ginamit ko ang katanahan niya para mas mapapasok pa siya sa kubo. Ilan saglit lang at narinig ko na ang ilan mga kaluskos na paparating. Nang tumingin ako sa may bintana, nakita ko ang ilan naming kasama sa may lilim na mga puno. Tinuloy ko ang pag-atras hanggang sa nasa gitna na ng kubo si Danilo. Sa loob ng bilog na ginawa ko kanina. Huminto ako at sa dahan-dahang lumapit sa kanya. Mas ngumisi siya lalo at akmang hahawakan ang pisngi ko at isaboy ko sa mukha niyan asin na kimkim ko. Sumigaw siya sa sakit kaya kinuha ko ang pagkakataon yan para isaksak sa bibyan pulseras na suot ko. Narinig ko ang sigaw ni Ayalor na sa labas dahilan para tumakbo ako. Sumubod ang mga aswang sa kubo pero nahablot agad ako ni Mang Juan at napalabas sa bilog na ipinalibot din nila sa buong lugar na yun. Nasa gilid na kaming lahat habang ang karamihan sa mga aswang ay nagtakbuhan para tulungan si Danilo sa loob.
Ilang saglit pa'y nakita kong sinabuyan ng iba naming mga kasama ng gas ang kinaroroonan ng mga swan. At manglalabas na sana sila pero hindi sila makalampas sa bilog na marka. Oras na, mangwan. Konda ko ba? Anong bigawano? Bakit dito kami makalas dito? Ano sa tingin mo, Oro? Diyan na kayo mabobolo. Dinilam mo ako, Tisel. Walang yeta. Kulang pa yan sa ginawa ko kay Mateo at Yaya Lorna. Hindi niyo kami basta-basta mapapatay. Talaga. Sige, tingnan natin. Ibinigay ni Yaya Lorna sa akin ang isang gasera. Abed kong nakuha ang ibig niyang sabihin. May ilang kasamaan din kaming may hamok ng gasera. Tiningnan ko si Danilo tapos ay walang pagdadalawang isip kung inihagis ang gasera sa parting sinabuyan namin ng gas. Dalun din ang ginawa ng mga kasama. Dinilam mo ako, Tisel. Walang yeta. Kulang pa yan sa ginawa ko kay Mateo at Yaya Lorna. Hindi niyo kami basta-basta mapapatay. Talaga. Sige, tingnan natin. Ibinigay ni Yaya Lorna sa akin ang isang gasera. Abed kong nakuha ang ibig niyang sabihin. May ilang kasamaan din kaming may hamok ng gasera. Tiningnan ko si Danilo tapos ay walang pagdadalawang isip kung inihagis ang gasera sa parting sinabuyan namin ng gas. Ganun din ang ginawa ng mga kasama namin, dahilan para mabilis na kumalap at lumaki ang apoy. Nanghiyawan lahat na naswan sa loob. Umatras kami. Mabilis akong tumalikod para hanapin si Mateo at nakita ko sa nasa tabi ni Magwan. Walang malay habang ginagamot. Tumakbo ako sa kanya. Pahihilan pang dumating na mga aswang pero nataya rin naman silang labanan ng mga kasama namin. Patuloy sa pag-orasyon ng mga kasama ni Mang Juan sa mga nasusulog na aswang hanggang sa tuluyan ng sumikat ang araw. Hindi natuloy ang inasahang tagal ng eclipse, kaya mas maagang sumikat ang araw dahilan para mamatayan mga aswan na parating balansana. Mabilis namang naging abo si Danilo at mga kasamahan nila na nasa loob ng bilog na marka. Dinala namin si Mateo sa ospital at sa awa ng Diyos, naagapan din naman siya. Disel, hindi ka pa ba matutulog? Nandito naman ako. Ako na muna ang magbabantay kay Mateo. Ayos lang po ko. Matulog ka na. Baka ikaw naman ang magkasakit. Sige po. Pero teka, Yaya. Nasa na po si Mang Juan at ang mga kasama niya? Pinuntahan nila ang isla. Po, bakit? Ano pong gagawin nila doon? Titingnan nila kung may mga aswang pa natira. Po, yung anak niya pa. Hindi ko alam, Giselle. Pero kung nandun pa man siya, sana magawan ko pa ng paraan ang pagkaswang niya. Ngumiti ako kay Yaya Lorna at niyakap siya. Nakita kong talagang mahal niya ang anak niya kahit naswang ito. Pero sa kasamang palad, wala na ito sa isla ng puntahan nila ni Mang Juan. Katunayan wala ng tao sa isla nang dumating sila roon. Nanlumo man siya, hindi na binamdam ni Yaya Lorna ang nangyari. Naging abala rin kasi siya sa pagkasikaso sa amin. Di Mateo. Halos 3 linggo sa ospital si Mateo. Pagkalabas niya, nagdesisyon kaming magpakasal doon sa probinsya. Sobrang saya ni Yaya Lorna. Napili muna kami ng ilang buwan sa lugar nila bago kami nagpasyang bumalik sa syudad para harapin ang mama ni Mateo. Hindi naging madali ang lahat dahil talagang hindi ako tanggap ni Senyora Mildred. Pero nangisilang ko ang unang anak namin ni Mateo. Unti-unti rin siyang lumambot sa apo niya at maging sa akin na rin. Sabi nila time heals all wounds. Siguro totoo yun kasi parang yun ang nangyari sa amin ni Mateo at sa mama niya. Pero bukod doon sa tingin ko importante ring harapin niyo ang mga problema at huwag itong takbuhan. Walang nanulutas ang pagtakbo sa problema kasi hindi naman kusang nawawala yun kung wala kang ginagawa.
Mula nang bumalik kami sa syudad, wala na kaming naging komunikasyon kay Yaya Lorna. Ang muli niyang sabi sa amin baka lumipat na rin sila. Hindi na lang kami nag-usisa kung saan. Deserve din nilang magpahalayo-layo at magpahinga dahil hindi rin biro ang mga pinagdaanan nila. Sa ngayon, masaya na kami ni Mateo kasama ang pahanay naming si Mark. Si Mateo na rin ang namamahala sa mga negosyo nila habang ako ay housewife at kinaalagaan ang anak namin at ang mga biyanan ko. Nagkakagulat niya kasi kung gaano kagalit si Senyora Mildred sa akin noon. Ganoon naman siya kaklingi sa akin ngayon. Napakasaya ng puso ko at wala na rin akong mahihiling pa. Hindi ko makakalimutan ang nangyari sa amin sa Isla Union sa Jupiter. Kasi yun ang naging daan para maayos namin ang relasyon namin sa magulang ni Mateo. Noon ko rin napatunayan kung gaano ako kamahal ni Mateo. Hanggang dito na lang po ang aking liham. Sana may natutunan kayo. Kung sakaling mapili ang aking kwento, maraming salamat po. Salamat sa pagbibigay ng platform para makapag-share kami ng mga ganitong kwento. Huwag po kalimutang mag-like, share at subscribe sa channel ng Kwentong Takip Silim. Pakipindot na rin po ang bell button para updated po tayo lagi sa kanilang uploads. Kung kayo po ay gaya kung may kwento tungkol sa mga aswan, pwede niyo pong i-comment sa baba para mabasa ko rin. Salamat po ulit. Nagmamahal, Giselle. Grabe nakakapanindig balahibo ang kwento nitong si Sender. Hindi biro ang mga pinagdaanan nila, pero nakakabilib din kung paanong sa kabila ng mga nangyari. Talagang makikita ang pagmamahal ni Mateo kay Giselle. Tunay ng walang mayaman o mahirap sa pag-ibig dahil kapag tinamaan ka, tinamaan ka talaga. Sana'y na-enjoy na nating mga listeners ang kwento ni Giselle at nagnobyo niya na si Mateo. Kung paanong lahat ay hinamak nila para sa kanilang pag-ibig. Kahit ang mga aswan. Kung nasaan man kayo ngayon, Giselle at Mateo, masaya kaming nakamit nyo na sa wakas ang pinaka-aasam niyong pag-iibigan. Yung walang tutol at walang pananib. Muli ako po ang likod, Jupiter Torres. Sana samahan niyo ulit ako sa susunod na kwentong itatampok namin dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.